Exodus chapter 33 verse 1 up to 23. At sinalita ng Panginoon kay Moises, "Yumaon ka, sumampa ka mula rito, ikaw at ang bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto, na patungo kayo sa lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na aking sinasabi sa iyong binhi ay aking ibibigay. At aking susuguin ang isang anghel sa unahan mo, at aking palalayasin ang Kananiyo, ang Amorhiyo, at ang Hitiyo, at ang Peresiyo, ang Heviyo, at ang Jebuseo, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, sapagkat hindi ako sasampa sa gitna mo, sapagkat ikaw ay bayang may matigas na ulo, baka ikaw ay aking lipulin sa daan." At nang marinig ng bayan ang masasamang balitang ito, ay nanangis sila at walang taong nagsuot ng kanyang mga pahiyas. At sinabi ng Panginoon kay Moses, "Sabihin mo sa mga anak ng Israel, kayo'y isang bayang may matigas na ulo. Kung ako'y sumampa sa gitna mo ng sandali, ay lilipulin kita. Kaya't ngayon alisin mo ang iyong mga pahiyas sa iyong upang aking maalaman kung anong aking gagawin sa iyo." At ang mga anak ni Israel ay naghubad ng kanilang mga pahiyas mula sa bundok ng Horeb. Kinaugalian nga ni Moses na dalhin ang tulda at itayo sa labas ng kampamento na malayo sa kampamento, at kanyang tinawag iyon tabernakulo ng kapisanan. At nangyari na bawat magsiyasat sa Panginoon ay lumalabas na pumaparoon sa tabernakulo ng kapisanan na nasa labas ng kampamento. At nangyari pagka si Moises ay lumalabas na nagpasatulda, na ang buong bayan ay bumabangon at tumatayo, bawat lalaki sa pintuan ng kanyang tulda, at pinanunood si Moises hanggang sa makapasok sa tulda. At nangyari, pagka si Moises ay pumapasok sa tulda, ay bumababa ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tulda. Ang Panginoon ay nakikipagsalitaan kay Moises, at nakikita ng buong bayan ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tulda, at ang buong bayan ay tumitindig at sumasamba, na bawat isa'y sa tabi ng pintuan ng kanyang tulda. At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan, at siya ay bumalik uli sa kampamento. Datapwat ang kanyang tagapangasiwang si Josue, na anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa tulda. At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Tingnan mo, iyong sinasabi sa akin, isampa mo ang bayang ito, at hindi mo ipinakilala sa akin kung sino yaong susuguin mo na kasama ko. Gayon may, iyong sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan, at ikaw rin naman ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. Ngayon nga, isinasama ko sa iyo na kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan, upang ikaw ay aking makilala, na anupat ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at akalain mo na ang bansang ito ay iyong bayan." At kanyang sinabi, "Ako isa sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan." At sinabi niya sa kanya, "Kung ikaw ay hindi isa sa akin, ay huwag mo na kaming pasampakin mula rito. Sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa?" At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Akin din gagawin ang bagay na ito na iyong sinalita, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan." At sinabi ni Moises, "Ipakita mo sa akin, idadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian."
At kanyang sinabi, aking pangyayarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maari makita ako ng tao at mabuhay. At sinabi ng Panginoon, narito, may isang dako sa tabi ko at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong yan. At mangyayari na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. At aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod, datapwat ang aking mukha ay hindi makikita. Amen, Lord Jesus.